So good morning mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. Bali ano ngayon mga ka-farmers no? Third selection or third harvest dito sa tanim kong Calixto F1. So ano, ano lang talaga mga farmers no. Kakatigil lang ng ulan, pero ulan na ano, pakunti-kunti lang. So ito talaga yung paborito ng mga shoot borer at saka uod na umatake sa ganitong ano panahon na maya maya uulan tapos sisikat yung araw. Ito talaga yung pinaka paborito nilang dumapo no. Kaya di talaga maiwasan mga farmers yung nagkakaroon yung uod sa mga ano bunga ng talong or tusok sa ganito na ano yung ganitong panahon. Ayan na unti-unti na rin mga farmers dumadami yung bunga ng aking talong, mga maliliit niya. So ayan mga farmers oh. Sa mga ano pang-apat na pang-lima niyang pitas dito mga farmers, doon na talaga ito mapapansin na marami na talaga yung bunga niya. So sa ngayon sa third harvest, meron mga puno niya na wala pa talagang makukuha dahil ayan oh, maliliit pa siya mga ka-farmers. So meron namang iba na may makukuhang 2 piraso at 3. So halos nangalahati pa talaga mga farmers na wala tayong makuha no. So bali Friday po ngayon. So siguro mga next harvest sa araw ng Martes. So doon na talaga ano marami akong makukuha dito. So hindi pa naman ito ano dito malawak mga farmers yung tanim ko dito. Kukunti pa lang to no. Sa 450 kapuno ito. Yung unang batch lang to mga farmers. So yung pangalawang batch nakatanim na kami. So ngayon nga yung schedule niya sa pag ano sa pag-aabono. So ano yun, mahigit 600 kapuno mga farmers no? Mamaya pupunta po tayo doon. So ikot ko lang po dito. Yan, marami siyang bunga mga farmers so. Yan. Kita naman natin. Maganda po talaga ito yung ano si Calixto dahil marami siyang ano, marami siya kung mamunga sa isang puno. So ilan talaga yung bunga niya no. So kailangan lang talaga na alaga tayo sa abono dito. Dahil kapag bitin naman po yung abono nila dito sa ng Calixto. So iba na rin po yung quality ng bunga niya. Habang dumadami, lumiliit naman. Dahil kailangan na tuwing abono, dagdag tuwing mag-aabono, dinadagdagan ko ng mga farmers no. And marami talaga siyang bakante dito banda. Dahil nalanta ito nung ano nakaraang pagtanim ko sa sobrang ulan. So yan mga farmers, tumalab na rin yung pag inispray ko na Maximus dito sa aking sili. So ginamitan ko yun mga farmers ng herbicide. Ayan, sunog na sila mga farmers. Sa loob po yan ng ano 3 araw. Ganyan na po yung itsura ng ano ng damo. Pero yung sa mga gilid niya banda mga farmers, buhay pa yan dahil dinistansya ko lang yung pag-spray ko para hindi matamaan yung sili. So yung gagawin ko dyan ay bubunutin ko na lang yan. So ganin din po dito mga farmers sa ano sa loob ng aking ampalaya. So kahit mahina na po yung bunga ng aking ampalaya, so yung ginawa ko ay inisprayan ko pa rin para hindi po pagmugara ng mga uod yung mga damo na yan. Kaya ayan no, patay na talaga yun mga farmers. Wala na yan. Ayan. So, patay na yung mga damo na yan. So kahit yung herbicide na gamit ko
So kahit tamaan po yung puno ng ating ampalaya, okay lang po, hindi na siya mamatay. Dahil kontak lang naman yun mga farmers, no. Okay po siya kahit tamaan yung puno. So yun, papunta tayo dito mga farmers sa second batch na tanim namin. So bali may kasama itong sili dahil may natira pa akong punla ng karaan ng sili, so itinanim na namin. So malaki pa ito mga farmers yung space. So bala ko nga dito pag tapos na namin yung lagyan ng poste yung pangalawang yung tanim namin dyan na ampalaya. So tatanggalin ko na po yung mga poste na yan, tapos tatanim ulit kami dito ng ampalaya. So ililipat namin yan dito yung mga poste. So ito mga farmers yung sinasabi ko na ayan, second batch na tanim. So dito 8 plot po yan na tagdo double row, plus po dito yung dalawa sa taas. So malayo po yung distansya yung dito at saka doon. Dahil dati po kasi mga farmers, pinagdamnan ko na rin kasi dati ng talong yan, hindi ko lang binalik dahil so baka humina na po yung lupa. Mas okay dito banda dahil hindi ako dito umabot dati sa pagtanim ng talong, kaya dito ulit kami nagtanim. And 8 plat lang po yan mga farmers. Tapos plus po dito sa taas. Yan. Yan nga yung sabi ko, ngayon po kasi yung schedule nito sa pag-aabono. So tamang tama lang yan, pagtapos ko ng mamitas, so pwede na rin po ako mag-abono dito. So kasi makikita nyo mga farmers, patay po yung mga damo. So malilit pa po kasi dati yan, pero may tumubo na naman na iba. Ano po kasi to dati, inuna po namin pagplat kahit maliliit pa po yung punla, kaya tumubo yung damo. So ginawa ko, inisprayan muna ito bago tinamnan. So yung inispray ko naman dito mga farmers ay yung rub out. So systemic po yun, systemic na herbicide, no. So wag po natin gagamitin yun kapag meron na pong tayong tanim, dahil yun, maapektuhan po yung ugat ng ating mga tanim, or medyo maamoy din kasi yung mga rub out tulad po ng shine, basta po yung mga systemic herbicide. So pag may mga tanim na po tayo, kailangan kontak na lang, yung walang amoy po yun mga farmers, baka gagamit pa tayo ng ibang herbicide na kontak, kasi karamihan po yun pang palay. Yan mga farmers. So bali mamimitas lang po ako dito ngayon sa aking talungan, no. Yan mga farmers. Okay, maganda po yung niya, green na green po siya. So once a week lang din po ako dito mag-abono sa aking talong mga farmers, no. So bali kahapon mga farmers, so tapos ko na rin po yan dyan araruhin. Kaya yung kapag nagtatanim ako ng ampalaya, hindi ako agad naglalagay ng mga poste. Dahil pag tumubo po yung yung mga damo sa kanyang tabla o sa pagitan niya po mga farmers, no. So inaararo ko pa po yan. So isusuyurin ko po yun mamaya para madurog yung maliliit na ayan, no. So 'di ba malinis siya tingnan mga farmers. Hindi ko lang kasi ito nakunan ng video kahapon nung hindi ko pa naararo. Talagang mataba po yung mga damo na yan. Pero ngayon konti na lang yung mga damo na mapapansin natin, dahil inararo ko na. So susuyurin ko pa yan para madurog po yung mga niya. So ito na po mga farmers, yung update sa tanim kong ampalaya. So bali nung November 6 ko ito itinanim. So bali November 17 na ngayon, so pang 11 days na po. Ayan na po yan sila, so pwede na rin po yan abunuhan. So medyo malilit po mga farmers yung yung iba, hindi po sabay dahil nakadepende rin naman yan sa seeds natin, no. Kapag maganda po yung tubo, so yung kasi nakaraan kong ampalaya, pag nag-edad na po siya ng 10 days to 12 days, medyo mga ilang, so parang ganito na mga farmers yung dahon nyo. Yan, ito na pa talaga yung tama na edad sana ng 10 days or
11 days. Kaya lang yung iba, so medyo delay kasi yung pag tumubo yung iba, medyo delay. Kaya iba yung ano niya, parang delay na rin yung paglaki niya. So tulad po nito mga farmers, so yan. So ganito po kasi napansin ko lang sa mga binhi ng Galaxy, parang ano na siya, mahina na siya mga farmers, no. Tulad po ng tanim ko yan dyan, so mahigit 3 months pa lang yan, parang yan na po yung nangyari. So nagkasakit. So okay lang yan, at least bawi na rin ako dyan mga farmers at tumubo na. So bali ano, mamimitas lang muna ako mga farmers, no. So maganda tong panahon na to kasi hindi mainit. So bali update ko na lang po kayo mamaya kung gaano karami po yung mga harvest ko. So ito na mga ka-farmers yung ano, pangatlong harvest natin. So ayan, medyo marami-rami na rin, no. So ito na mga farmers yung bunga niya. So karamihan ito, unang bunga niya talaga ito sa baba, kaya mapapansin natin na maganda talaga yung mga size. So sizing. So yung iba sa taas na, yung medyo malilit. So ayan mga farmers, so maganda yung bunga ni Calixto. So ito naman yung mga ano, medyo maliliit, yung sa banda sa itaas niya na. So ito na mga farmers yung ano, kanyang reject. So may mga tusok na po yan mga farmers. So hindi talaga natin maiiwasan na magkakaroon talaga tayo ng fruit borer. Dahil sabi ko nga sa ganitong panahon na umuulan-ulan. So yan, bali ano lang yung mga farmers, no, kikiluin ko na lang para malaman natin kung mga ilang kilo. So ito na po mga farmers yung ano, pang ano, third harvest. So nasa 21 kilos po yan lahat mga farmers, yung class A. So hindi pa po kasama yung may mga tusok, siguro nasa 3 kilo rin yan. So nung unang harvest ko dito mga ka-farmers ay mahigit 1 kilo, yung pangalawa ay mahigit 4 na kilo. So yung pangatlo, so tumaas na siya, so naging 21 kilos. So lahat po yan mga farmers sa aking talungan na 450 kapuno. So hindi pa po yan lahat na pitasan ko. Siguro sa mga next harvest ko sa pang-apat ay talagang marami na yan mga farmers, no. So yan lang, maliit, konti lang yan mga farmers, no. Yan mapapansin nyo, yan po ay 450 lang yan. So maiksi lang muna yung tanim namin dito. So ito ang pinaka first batch na tanim ko ngayong taon. So yung pinakauna-una kasi mga farmers na failure, so lagay natin ito yung pinakauna dahil ito na yung napipitasan. So yung pangalawa, yung dun sa dulo. So yung pangatlong ano sa third batch mga farmers, no, abangan nyo lang. So bali kahapon pa lang ito na ipunla. So nasa ano po yan lahat, 33. So nasa mahigit 3,000 po yan mga farmers yung punla namin ngayon. So ito po yung iba. So nasa 128 holes kasi yan yung isang tray niyan. So mahigit. So abang-abangan yung mga farmers yung next na update ko dito sa tatanim naman namin doon sa kabila, dahil meron pa po yung palay. So doon po medyo sa kabilang area po namin yan itatanim. So hindi po yan dito kasi ano na yan, yung halos puno na po dito mga farmers yung area ko dito. At mahina po yung tubig dito pa sa buwan po ng January to February. So doon ulit update ko na lang ulit kayo doon mga farmers, no. Pag sa awa ng Diyos, pag maganda yung tubo ng pinunla namin ito. So kahapon lang yan. So bali hanggang dito na lang mga farmers, dahil mag-aabono pa po ako doon sa kabila sa second batch na tanim naming talong. So update ko lang po kayo. Ayan, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.